Muli po isang pinagpaalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang minsay salita na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Obedience is better than sacrifice. Sa mensaheng ito, nais po tayong bigyan ng tamang pangunawa ng ating Panginoong Diyos patungkol sa pagsunod at pagsakripisyo at kung ano ang dapat natin bigyan ng halaga upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Tandaan po natin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan po ang nais niyang gawin nating prioridad sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa sa buhay, instead po dun sa pagsasakripisyo o paghandog. Wala naman pong masama. Tama lang po daw na mag-sacrifice tayo, tama lang po na maghandog tayo, pero wag po natin kakalimutan yung pinakamahalagang bagay. Yan po ay ang obedience. Kaya po, sa Book of Samuel, sa istorya po ni King Saul nung panahon nila, ang Panginoong Diyos ay binigyan po ng utos si King Saul na sa anumang bayan na kanilang sasakupin, ang sabi po ng Panginoon ay wag po silang magtitira. Magtitira ng kahit ano, bata, matanda, lalaki, babae, o mga hayop man, ay ang sabi po ng Panginoong Diyos, ubusin po nila yon. Yun po ang utos ng Panginoong Diyos para kay King Saul. Ngunit, dahil po sa katigasan ng ulo ni King Saul at patuloy po siyang nakinig sa kanyang mga mamamayan na ang akala nila na maganda yung isinasuggest nila kay King Saul na huwag patayin yung mga baka na magaganda, mga malulusog na mga hayop upang ihandog sa ating Panginoong Diyos. Maganda naman po yung intention nila. Pero napakahalaga po kasi nung panahon noon na kapag sinabi po ng ating Panginoong Diyos, kailangan po ay gawin nila. Kaya po nakinig po si King Saul sa kanyang mga mamayan na hindi patayin yung mga hayop, kundi ihandog sa Panginoong Diyos na ang akala naman ni King Saul ay malulugod ang Diyos sa kanya. Kaya po kung babasahin natin po sa Book of 1 Samuel chapter 15, verse 22 to 23, ganito po nasulat. Sinabi ni Samuel, ito po si Samuel ay isang propeta, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at ayin kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at pakikinig ay higit sa haing taba at tupa. Verse 23, ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ayun po sa isang maling desisyon ni King Saul sa pakikinig niya sa mga mamayan niya na ang akala ay maganda yung intensyon o maganda nga na maghandog sila, huwag patayin, but napaka-strict po ni Lord. Kapag sinabi niya po nung panahon nyo na gawin nyo kung ano yung sinabi ng Diyos, dapat po gawin po nila. Kaya po naalis po yung pagiging hari o yung pagiging anointing ni King Saul because dun sa ilang beses niya pong sinuway ang Diyos sa mga ganong utos ng Panginoon na lagi po niyang pinapakinggan ang kanyang mamayan instead na pakinggan ang kalooban o yung utos ng Diyos. Kaya po napakahalaga po even sa panahon natin. Isang paalala po ito kung gaano kahalaga ang pagsunod kaysa sa pagsasakripisyo, kaysa sa paghahandog. Isang example po dito, yung mga ibang tao na tinatawag nating religious person na yung mga taong palasimba, yes, naghahandog sa simbahan, but pag-uwi po nila, hindi po nila naisa sa buhay. O sa madaling salita, yung mga taong, yes, nagbibigay ng time kay Lord, wala naman pong masama doon eh. Yung, sabi nga, walang masama, tama lang po natin gawin yung pagsasakripisyo, yung paghahandog kay Lord, ang pagbibigay. But
Huwag po natin kakaligtaan yung pinakamabuting bagay o pinakamahalagang bagay. Yun nga po yung obedience. Kasi po, napakahalaga po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi po kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos, ito po ay magbibigay po ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Magbibigay po ng kasiyahan sa ating Panginoon ang pagsunod sa kalooban niya. Pangalawa, kapag tayo po ay naging masunurin sa Diyos at sinusunod natin ang kanyang kalooban, tayo po ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Ino-honor po natin ang Diyos kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Pangatlo, dito po makikita ang pagmamahal ng tao sa Diyos. Kapag ang tao ay natutong sumunod sa kalooban ng Diyos, dito po makikita ang pagmamahal ng tao sa pamagitan ng pagsunod niya. Kasi kung mahal po natin ang ating Panginoong Diyos, susundin at susundin natin ang kanyang mga utos at gagawin natin ito. Kaya po, maraming sakripisyo na nangyayari. Maraming paghahandog ang nangyayari na ang akala ng iba, ito ay ang mabisang paraan upang makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Example na lang po sa nakaraang pag-celebrate natin ng mga Semana Santa. Maraming mga taong nag-sacrifice, nagpakahirap, nagpasan ng krus, nagsugat ng likod. Yan po ay sakripisyo na sa tingin nila na ito'y magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ngunit pagtapos po nilang ginawa, makikita po natin, tayo na rin po ang makakakita at makaka-experience na parang ginawa lang po nila by own tradition o para masabi lang na sila ay nagpanata at nagsakripisyo. Kaya nga, dito sa mensaheng ito, papalalahanan po tayo ng ating Panginoon Diyos. Obedience is better than sacrifice. Mas higit pong mahalaga sa Panginoong Diyos natin yung tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Makinig sa kanyang mga salita. Yan po yung the best thing. Kasi po kapag ginawa po natin na maging priority yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ang magbe-benefits nun. Pagpapalain tayo ng Diyos, patuloy po tayong mababago because of sa pakikinig natin sa salita niya at pagsunod sa kanyang kalooban. Ano po ba yung tamang pagsasakripisyo? Ayon sa Book of Awit chapter 51 verse 17, ang tunay pong pagsasakripisyo ay yung pusong mapagkumbaba at pusong nagsisisi. Hindi po yung pakitang tao lang. Yan po ang tunay na sakripisyo. Kaya kung magsasacrifice ka rin lamang, kailangan yung pusong mapagkumbaba at pusong nagsisisi na sinasabi mo, Lord, patawarin mo ako. Lord, kaya ako po ginagawa to, Lord, upang patuloy kayong mahabag sa akin at patuloy niyo po akong baguhin. Ganun po yung tunay na paghahandog o sakripisyo. Kaya po, to be close, tandaan po natin, patuloy po tayong magkaroon ng pusong huhaw sa ating Panginoong Diyos. Yung huhaw na patuloy na masabik at mahaw tayo na patuloy siyang kilalanin through reading His Word. Tandaan po natin, makakasunod lang po tayo o magiging masunurin lang po tayo kapag tayo po ay natutong basahin ng salita ng ating Panginoon. Dahil kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos, ano ang susundin mo? Kaya po, napakahalaga ang pagsaliksik o pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos dahil sa ganitong paraan, matututo tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya po, muli, patuloy po ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos for this short message, pero patuloy po nawang maging patnubay-gabay natin ang mensaheng ito upang patuloy po nating mabigyan ng halaga yung tunay at karapat-dapat na makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Yun po ang pagsunod sa kanyang kalooban. Salamat po sa Diyos lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa ngalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. God bless all.